Good morning mga igsoon. Kalimutan ta sa atong tagsa-tagsa ka mga lingkuranan o atong ituboy ang ngalan sa Ginoo ning kabuntagon. Hallelujah. Salamat ang dako sa Dios tungod kay nakahimo na gyud ta simba og morning no nga igsoon. Ilatag sa Ginoo ang atong mga desire alang sa iyang kahimayaan. So first, we welcome the presence of the Lord sa atong taliwala ng kabuntagon. Amo pong gi-welcome si Pastor Chitro, passionist na karon siya kuguyog nato. Daghan kay mga pastors na upat ka buok. Pastor Jubilin, Pastor Jeffrey o Pastor Lloyd. Hallelujah. Manindog ta. Atong awitan ang atong buhi nga Dios ng kabuntagon. Awitan nato ang ibayaw, ipakpak ang imong kamot. Hallelujah. Iserve ang Ginoo sa atong mga pagdayeg. Hallelujah. Atong gamitin natin mga kamot sa pagdayeg sa buhi nga Dios. He deserves the presence. He deserves more. Ipakpak ang imong kamot. Hallelujah, we enthrone your greatness, oh God. We invite your Holy Spirit to be with us, Lord. We offer you today our service, Father. We open our hearts, oh God, and we wait in your presence, oh Jesus, to touch every heart this morning. You know, I pray as we begin to offer our worship, begin us up, you know, sa pag-pour of your Holy Spirit to be with us, oh God. Oh Jesus, hallelujah. Let's offer our worship unto the Lord, hallelujah. Open your mouth, church. Open your mouth to praise Him. Oh Jesus, Lord bless our hearts. We enthrone you, Lord God, in Jesus. We put you in the highest praise of our worship, Lord. Hallelujah. We honor you, Jesus. Oh
Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We are blessed to have you, Jesus. Oh, precious Lord. Hallelujah. Ato nga dito nagsoon ni ako magahalan. Ato yung ihalan, ato magagalingaw sa tambay nga Diyos na kapagtago. Ni ako magahalan. Ni ako sa pagawit ka. Magpaubos ang katagimaya, darang pagdaig nito, di ako
because of your goodness, dear Lord. Hallelujah. I'm requesting Pastor Lloyd to pray. Balaan mo, O Diyos, salamat sa pag-iligtas na sa butado. Salamat sa mahang sa usakay gayon, naghatag ka na mo, maghimu sa amin, sa pagsimba diya kanimo sa Espiritu, kamaturan. Mahang, siyempre magalit padayon mi sa mga pagsimba, nilitak na sa butagon, amo ang gihangyo, ang imong balaang Espiritu Santo, ang mga imuani sa mataliwala, pagkapagbuhat sa mataliwala, pagkikuban ka na mo, siyempre mga padayon mi. Ay Father, amo ang giapok tanan, mga buhat sa kaaway, gusto kapok na mo, ibabang, sa among panimbahon karon nga dili sila magpanagpuson Ginoo because celebrate plans of the enemy in Jesus name. And Lord, kami nag-aampo bisan pa sa mga kaubanan nga naa pa sila panimalay, nagplano pa nga mani Ginoo gihay sila sa pag-anhi diri sa imong balayan ug puanan na mahal. Lagon ka O Dios ang ginatugyan niya kanimong tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makahimo na ta sa pagpanglingkod. Karon ihatag na daw atong mga memory verse. Na memory verse sa tama igsoon. Akong memory verse sa Ecclesiastes 12:1. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, and thou shalt say, I have no pleasure in them. I roll my verse to Pastora Jubilin. Ay, ready dress, Pastora. Ang hatay lang tatong memory verse. Memory verse. Memory verse pa, Pastora. Mga bata, wala yung memory verse. Psalm 91 verse 1 and 2, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge. My God, in Him will I trust. Amen. Jeremiah 33:3. Call unto me, and I will answer thee, and show thy great and mighty things which thou knowest not. Amen. So, need yun na to, no? Mga igsoon nga doon na tayo mga memorya nga versikulo sa atong kasing-kasing. Hallelujah. So, karon, no? Maminaw na ta sa, na ta sa atong Sunday school, atong andamon, atong mga notebook, na kay basta Sunday school may igsoon, we can ask questions kung wata nakasabot. No? Kay murag eskwelahan ba nga, kung di ta kasabot, mangutan na ta sa teacher. So, andamon to atong notebook, ballpen, atong paminawon ang magdala karon sa Sunday school. Ang mga bata, di ay maadto dito sa luyo, kay ako'y tudlo sa mga bata dito sa balkon. Hatag na ko ang panahon kay Pastora Jubilin sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Amen. First time na ako nitindog diri. So, glory to God. So, dili gid ako ta ma-assign karon, no, pero sa ako walang napasa. Pero ingon nga kinahanglan nato, no, mamuhat pod. So, kinahanglan ato gyud buhaton ang sugo sa Ginoo. So, may buntag natong tanan. No, mga anak sa Ginoo. Dasig pa ba o dasig gid kayo? Di ba? So karon mo taga magtuon ta sa pulong sa Ginoo, no? So welcome day sa atong first ka Sunday, no? Nga morning na to gibuhat ang pagsimba sa atong buhig ni Dios. So niining kabuntagon magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Okay? So, kung naamoy mga Bible dira, pwede na to ablihan, iandam, or naamoy cellphone, pwede na po gamiton ninyo ang cellphone. Gayon, kung naamoy mga notebook or ballpen, i-prepare ninyo para at least man naamoy mga take note, para always ninyo nga mabasa the time na naamoy mga vacant time. So, basahon ninyo ang pulong sa Ginoo. So, isa sa unang nga leksyon nato karon niya atong pagatunan ang kabahin sa pulong sa Ginoo. So, nga importante man nga magtuon ta sa pulong sa Ginoo, importante kini kay dili na to mapalawman kung unsay buot o unsay plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen ba, maigsoon? Amen. So, ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi mao gayud ang atong mapalawman pagsabot ang iyang mga pulong. So, nining kabuntagon aduna koy bersikulo nga pagabasahon. Okay? So, pagabasahon nako to, ablihan na to ang atong Biblia diri sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 30. 1. Okay, 13. Okay, so yun diri, sa wala pa yung nabuhat,
sa bisan unsa ang pulong diha na. So ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. So kadpag yun sa sinugdanan, ang pulong uban sa Dios ug pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. So diha sa pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi maong kahayag sa mga tawo kay ang kahayag nagdan-ag diha sa kangitngit ug wala makabuntog niini ang kangitngit. Ang Dios nagpadala og usa ka tawo nga ginganlaguan aron pagsaksi ngadto sa mga tawo mahitungod sa maong kahayag aron ang tanan nga makadungog sa mensahe ug motuo. Si Juan dili maong kahayag apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag kay ang matuod nga kahayag muanhi sa kalibutan aron ang tanan madanagan sa kahayag ug ang pulong dinhi na sa kalibutan pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang kalibutan apan ang kalibutan wala mo ila kaniya ug mianhi siya sa iyang kaugalingong katawhan apan wala sila mudawat kaniya apan kadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong anak sa Dios ug nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanon paagi ug pagbuot ang Dios mismo mao naghimo kanilang iyang mga anak. Dalaygon ang pulong sa Ginoo akong ihatag ang mga pagampo ni Pastor Jeffrey no before ta magsugod sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ito pa itong mga ulo. Sa Diyos na lang itamhanan, Lord God. Salamat Ginoo ni Kaligalunan, ni Kondisyon Karon, ng Pagkimuon. Lord, ako mga pag-ampong ito Ginoo ng Ladia. Ngayon ka naman, Lord God. Pagkati Ginoo, pag-update sa mga kalabutan, Lord. Aron masakta na ang kanang mga tulog karon. Ilapin na Ginoo. Diyanin Ginoo sa Gabriel, Lord God. Aron sa pagkakabot, Ginoo, sa inyong mga pulong. Himuaw, Lord God. Nanunuhan kayong walang espiritu mo ay magpamilihot ng hitanang mo. Lord, ang tanan ang isalit sa mo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So, nining kabuntagon ato ang pagatun-an kining kabahin sa bersikulo diri sa Juan kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 13. Okay? Ang hisgutan nato kabahin kini sa tema no nga mituo bagayod ko kang Hesukristo. So imong ingnon nimo kaugalingon, mituo bagayod ko kang Hesukristo. Inay mong kaugalingon na igsoon. So, I know, kitang tanan nagatuo, pero atong palawman, no? Pag maayo, atong palawman o maayo, kung unsa baling atong pagtuo kang Hesukristo. Amen ba? Inay mong kaugalingon, mituo bagid ko ni Hesukristo. Or gisutan. Okay? So, meaning atong pagatunan karon no? Doon natay mga gamay lang ng mga pangutana, no? So, unang pangutana atong kining pamalandungan o gusto na ko kitang tanan makatubag na init tagsa-tagsa or kinsa to willing, no? So, diri una, no, kabalo kita, no, nga bantog kaayo nga tao si Hesukristo. Matuo ba man igsoon? No? Bantog kaayo nga tao si Hesukristo. Apan pangutana, kinsa man siya? Okay? Unsa may inyong nasayran mahitungod kaniya. Okay, kinsay makatubag? Si Sister Cornisho. Sige kay ano man ni kanang open forum man na to baga Sunday school pagtuon sa pulong sige lang si Sister Cornisho. Wala mo ko ani mo sis. Ang imuha lang opinion. Okay, kinsa man siya sa imuha? Kinsa si Kristo. Okay. Amen. So, grabe. Deepest kayo si Sister Cornisho. Di ba? Kinsa may makatubag nila? Si Brad, Damdam. Okay. Sa iyo lang ko, opinion. Kinsa siya? Ang sabay na haysayra na mo mahitungod kaniya. Yang Gitaron, magmuto sa kanya mo reverse. Ibin, awat sa mga po. Genesis 1, Amen. No? 27. So, He is our comforter. No? Mag-comfort si Jesus. Kinsa pa diha ang dunay gapalikad na nga tubag nga gusto kong usulti si Sir Gilleto daw. 27. Okay, creator. Diba? So, katutanan yung mga tubag, sakto to siya. Wala yung pinagkuhan sa inyo, ha? Yung sakto to tanan. Okay? So, at least man lang, pagawas mo sa inyong mga hibawaan ba? Aron kitang tanan sa bakabalo. Diba? So, si Jesus, okay? So, si Jesus, bantog kay siya na tao, diba?
So, nining atong leksyon karon, atong pagatunan, no? Kinahanglan buot natong masayran gyud kung kinsa gid siya. Ug buot ta nga mosalig ug motugyan ta sa tong kagalingon ngadto kaniya. So diha sa mga sa bagong tugon dunay upat ka asoy, no, nga naghisgot kini kabahin sa kinabuhi, sa kamatayon ug sa pagkabanhaw ni Kristo. O kini ang gitawag og upat ka ebanghelyo. Okay? So nakapamalandong mo nganong gitawag na siya upat ka ebanghelyo? Nakapangutana ba mo nganong gitawag ba na upat ka ebanghelyo? Okay. So, ang matag usa, okay, doon na siya saysay, pero maura siya nga sugilanon. Then, ang matag usa, nagsulat na siya kabahin sa mga, nagsulat kini nga to sa lain-lain grupo nga tao, tungod kay ang matag magsusulat, then lain og tumong pagsulat, gipadayag nila na si Jesus lain-lain sa mga paagi. Okay, una, diha sa Mateo, di ba? Gihisgot ka na diha kabahin ngadto sa nagsulat ngadto sa mga Hudyo ug mabinantayan siya nagpadayag giyon sa Jesus. Pag giyon sa Jesus pagtuman ang tanang mga propesiya nga naa sa daang tugon. No aron pagmatuod nga si Jesus mao gyud ang Mesiyas. Diha pud sa Marcos, gipadayag po diha, gisulat po dinha ang ngadto sa mga Romanhon nga mahilig sa aksyon ug dili relihiyosong mga lantugi. Ug gipadayag niya nga si Jesus ingon nga may otoridad ug gahom sa Dios nga makita pinagi sa iyang buhat ug dili sa tag-as nga mga wali. Din sa Lucas, gisulat po dinha ngadto sa mga Grecianhanon nga interesadong makabaton sa hingpit nga kinabuhi. Din diha sa Juan, gisulat po dinha ang nagsulat sa tibok kalibutan ug nagpadayag nga si Kristo mao gayud ang anak sa Dios. Amen. So niini karong kabuntagon atong padayonon, no, kining diri na una, tining ang pulong mupadayag siya sa hunahuna. Okay? Ang pulong gipadayag diha sa atong gibasa sa Juan diha sa kapitulo 1. Okay, kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 4. So atong gibasa ganina. Okay, akong balikon pagbasa, no, ingon diri sa wala pay nabuhat sa bisan unsa ang pulong diha na. Okay? So mas maayo siguro dunay mo basa ani pi atong balikon. Kinsay makabasa ani atong verse karon kini sa John chapter 1 verse 1 to 4. Si Sister, si nga ni sis? Okay, si Boy. Ikaw na lang, Pastor. Pastor Lloyd. Verse 1, taman sa 4. Love si Ivan, love si Buhin. John chapter 1 verse 1 to 4. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything. He was great. In Him was life, and the life was light of God. Amen. So, diri sa una niyang gisgutan, no, diri sa verse 1 taman sa 4, diha gibutang ang giingon diri nga ang pulong gipadayag. So, ang mga pulong upadayag siya unang-una diha sa hunahuna. Okay? Dili ba katingadaan, no, nga ang Ginoong Hesus gitawag og pulong. So, nakapangutana ba mo? No? Yung kautana ba mo? Di ba kasagara ang atong ginagamit is naanad naman ta sa pagtawag og Ginoo, manluwas, manunubos, mamay kasagara atong ginagamit. Pero, unsaon din nato paggamit ang pulong, ang mga pulong. O unsaon manato ang mga pulong makatabang sa uban aron makaila ka nato. Okay? So, unsaon ka ha? Okay, unsaon. So, unang-una, pinagi sa pulong upadayag kini sa ang pulong upadayag siya sa hunahuna. So, for example, kining pagpaila, panilitan, mingon ko, ako si Juan de la Cruz. Ako usa ka mag-uuma. So, pinaagi sa iyong pulong, unsay naa sa iyong una-una. For example lang, ako si Juan de la Cruz, ako usa ka mag-uuma. Unsay naa sa iyong una-una. Nagipulong na ko na siya. Unsa siya? Mag-uuma. Unsay trabaho sa mag-uuma? Mananom. Sa garang nga na, ang trabaho mananom. Tapos isa pa trabaho sa mag-uuma. Unsay naa ni Jesus? Mananggot. So, kanang farm, no? Mga farm yung ginabutrabaho. Diba? So, pinagi sa pulong, no? Mapadayag na to sa hunahuna. Ato siyang maila, pinagi sa iyahang. Sa nahuna-huna na to, maudin na siya. Okay? Nag-gets ra? Okay, nag-gets. Okay, so, palayin ta. Okay, padayon ta ha. So, atong basahon diha sa Lucas 6:45. Kung sino makabasa.
Lucas 6:45. Ay, katong regalo ka. Kasi hatag katong regalo si Jesus gihapon. May mag-amin, si Pastor Lane na lang. A good demon out of the good is your misheart, bring it Ang forth, Ginoo that which is good, and evil man out of the evil aron is your ikaw misheart, bring magganahan it forth, that which is evil. For of the abundance of the heart is mouth speaketh. himo ni Jesus ang Amen. So sa Lucas 6:45 hindi no kay kun unsa ang naa sa imong kasing-kasing sa tao, kung unsa naa daw sa kasing-kasing sa tao mo sa bangiyang isulti. Okay? So diri gamiton na to ang pulong pagpadayag sa atong mga nahuna ngadto sa uban. So ang tao daw makasabot nato pinagi sa atong isulti nila. So si Jesus mingo no kay kun unsa ang naa sa kasing-kasing sa tao mao sa bangiyang isulti. So, mapadayag na to, for example, kaganina, nga akong gingon, ako si Juan de la Cruz, usa ka mag-uuma, mapadayag na makita na to, pinagi sa ihang kinabuhi, unsa man siya mag-uuma. So, yung trabaho is mananggot, mananong mo bisan unsa, basta naa sa farm, related sa farm. Pero si Jesus, no, kung mayroon kita, kung pinagi kang Jesus, kinsa siya. So, mapadayag po na to, kung unsa ang iyang kinabuhi ni Jesus. So, hindi ay, sa Lucas 6:45, maila din na to, maila sa pinaagi, no? Maila pinaagi sa pagpanulti diha sa pulong. So, ang kinabuhi din nato, ikaw yung kita Kristohanon, maila din nato, maila din ta sa tawo kung kita Kristohanon. Naman, kaya ang Kristohanon, no? Makita nimo sa iyang kinabuhi kung siya anaa ba sa pagkamatarong. Amen? So, ang Kristohanon, unsa ba yung characteristic ni Lord and Jesus? Pagkamatarong, no? Pagkabalaan. So, tanan, espiritu, balaa, bunga, fruit of the Holy Spirit. Kining pagkamapayamsanon, no? Tanatanan, ang maayo nga mga kanang fruit of the Holy Spirit, mao magid ang bunga, mao magid ko na ang kinabuhi ni Kristo, no? Pagkamatarong, ang pagbuhat og mga maayo tanan. So nakabalo na magid ta kung unsa ang iyahang unsa gid anaa ni Kristo na kinabuhi. So kita ingon nga isip kita nagatuo, kita nga nag-ila diha kang Kristo, nag-ila kaniya nga ingon nga kita nagtuo kaniya, ang atong kinabuhi usab sama pud kang Kristo. So sa usa ka Kristohanon makita di ay sa tuwa, no? Kung unsa ang naa sa sulod nato, nga naman ato ni siyang mapulong. So ang Kristohanon di ay, no, kadaghanan mostly kadaghanan sa lagi na ito makita mabantayan gid nga ang Kristohanon ngalan lang makita nimo siya pero sa kinabuhi wala dai diha nakalinya, no? So muangkon lang, no, sa kasing-kasing pero layo sa kinabuhi diha kang Kristo makita kini pinaagi sa pulong. So sa ako nadumduman po, no, ang uban po pareha namin ka ba Pag-igo ka ng Angkor Bay, gid ko. Layo kay kung kasing-kasing sa Angkor Bay. So, mahimo giday siya nga ang uban manggod sigara gigamit lang sa pulong pero which is dili gahapon na siya mag-matter sa imong kuan. Sa kinabuhi magid mo mabasa, no? Kung ikaw gyud kuan kanang makita gid dinha kung unsa gid ka sa imong pagkakristohanon. So, mapadayag gid ni siya, no? Ang pulong mapadayag pinaagi sa una-una, pinaagi pud sa imong kinabuhi. So makita po ni diana kung unsa ka. So okay, mo ato siya nagets ra ba or nay question? Okay, nagets ra. Inabi ko pangutan ako ha kung di niyo makuha. Kay atong ipahubad pag diglain. So ikaduha, mapadayag, no? Ikaduha gingon diri gipadayag ni Hesukristo ang Dios. So, sa samang paagi, si Kristo man hero ni pakita sa tao kung sa ang Dios. Nga naman, kay wala pa gayoy nakakita sa Dios. Amen? So, apan si Jesus, ingon nga buhing pulong, mao ang nagrepresentar sa Dios ngadto sa tao. Tungod kay si Jesus Dios, ang pulong Dios, ug tungod kay anaha kaniya, ang tanang kinaiya sa Dios, ingon nga pananglit sa gahom sa pagbuhat, ug ang kinabuhi siya gayon makapadayag sa Dios, nganhi kanato. So, ingon nga ang Dios, no, kay wala man nakakita sa Dios, no, iya pod kining girepresentar pinaagi nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Kristo Jesus, no, pinaagi kaniya. So dili na to ma-picture out kung unsa gid ang Dios, iyang gibuhat is iyang gipadala, iyang bugtong anak. So iya dito na to makita nga naman aron ingon na to nga mapanunod kung unsa ang ginabuhat niya. Kay di ba si Kristo mapailami din nato nga siya tawo, di ba? Nagpakatao siya. So
nagbisti siya. So sama gito siya kanato. Pero diha pinaagi kaniya, no, pinaagi kaniya, mapadayag na to, makita na to kung unsa gid siya. Amen ba? So pinaagi kang Kristo. So, okay, padayon ta. So ang tanan din gisulti, no? O gibuhat ni Jesus, mapadayag ka na to kung unsa ang Dios, no? Pinaagi sa atong pinulungan. Dan ang atong kahibalo mahitungod sa Dios ug ang atong pagkaambit uban kaniya gipasukad sa atong pagdawat kang Kristo nga mianhi aron mo representar kaniya nganhi kanato ug makaila lamang kita sa Dios kun nakaila kita kang Jesus. So makailata diha sa Dios kung nakailata ni Jesus. Amen? So, yun ana. So, mailhan na to siya kung makailabot ta ni Jesus. Nga naman, usara mo na siya. Amen ba? So, okay. So, padayon ta. Ang pulong usab, gipaila o gipamatudan ni Juan. So, diha sa atong basahon, diha sa Juan, Kapitulo 1, diha sa 6, 8. Okay, sa Juan 1, 6, 8. Okay, kisa makabasa? Gibuhat. Ano gibuhat? Okay, balik ko na basa, Pastor. Sa Diyos, ang tao. Yes, sa John 1. 1 verse 6. Sama sa iya. Verse 6 to 8. There was a man sent from God, whose name was God. The same came for a witness, to bear witness to the light, that all men through him might believe. He was not the light that was sent to bear witness of the light. That was the sole light which lighted every man that cometh to the world. Amen. So, ikatulong bahin, ang pulong gipaila o gipamatudan ni Juan. So, unsa inaada na? So, unsa may gianhin ni Juan, no? Sumala sa John chapter 1, verse 8. Si Juan, dili mo ang kahayag. Apan niya ni siya, aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Diba? So, ang gianhin niya diri is, dili siya, no? Di mo lamang girepresenta, no? Si Juan, dili mo ang kahayag. Apan niya ni siya, aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Amen. So, atong basahon, atong makita diri nga di pa kahibulungan man nga kining walay katapusang pulong nga mao mismo ang Dios. So, kinahanglan pang ipailangat to sa mga tawo. So, makaingon ta kung ang Dios man sa yuta, ang tanang katawhan mo ko sa iyang tubangan apan si Juan Bautista kinahanglan pang ipadala sa Dios aron mo pailan sa iyang anak. So, dili ang Dios mismo niyan. So, doon na gyapon siya gigamit, no? Nagrepresentar, no? Ingon nga gigamit niya si Juan. Nagigamit niya si Juan aron pagpaila. Amen ba? So, tungod kay Kristo, no? Sa susamang panagway sa mga tao, nagbisti usab siya sama kanila o nagsulti siya sa ilang pinulungan. So, unsa may gianhin ni Juan? Unsa gianhin ni Juan? Pag-witness. Okay, so ano kinahanglan ng sultian ng kalibutan nga miabot ng kahayag? Kisay makatubag? Si Sister Kuan. Sister. Okay? Nga naman nga kinahanglan man nga sultihan ang kalibutan nga miabot ng kahayag. Nga pwede manunta mo anhi siya diri, no? Di na ang sultian. Kisay makatubag? Okay, para makabalo ang tanan niya na ang abot na miabot na ang manluluwas. Okay, so ayaw mo kaulaw storyahan, dili man mimukuhan mo judge. Kung unsa lang inyong nahibalaan kay Sunday school man ta karon. Diba? So kinahanglan siya nga naman nga sultian ang kalibutan, no? Nga miabot na ang kahayag, okay? Kung adunay mupasiga og suga diha sa ngit-ngit nga kwarto, kinahanglan pa bang ipahibalo nga akong ipasiga ang suga? Kinsa di ang isultian nato ana? Mata na ay suga sa kwarto, ngit-ngit siya rin. Imo siyang ipahibalo, ako ipasiga ang suga. Katong wala na kahibalo. Kinsa man ang wala kahibalo? Ang mga buta. Kaya kakita. Pagsiga. Di ba po dagang masulti ng kuan? Kabalo mo siya nga masiga ba o dili, no? So, ang angay di ang sultian, kung magpasiga kang suga sa kwarto, katong mga buta. So, susama rapod nga,
ug mao day kini no, insidri ug mao kini ang problema sa katawan, mao kini ang hinungdan nga gipadala sa Dios si Juan aron sultihan ang kalibutan. So ani ang kahayag, miabot ang kahayag, ug si Kristo ang kahayag sa kalibutan miabot na. So ang kalibutan anaa sa espirituhanong kangitngit sa dugay ng panahon nga karon dili na makailaw kahayag sa dihang miabot ang kahayag. So nianhi diri no, nianhi si Kristo dire aron nga aron mapaila no nga naa na ni abot na ang kahayag. Pero lisod lang kaayo karong panahon na nga bisag nakabalo na ta nga naa ng kahayag, anaa gyapon nagpabilin sa kinabuhing kangit-ngit. No, nagpaka tawagan na murag gyapon og buta ba nga bisag nanay hayag gyapon kakita. Ngit-ngit gyapon. So lisod mo ko ano nang sa katawo. Pero si Kristo niyan siya, no? Aron gid mapakita na ang kahayag, no? Naana siya, no? Muluwas na siya, naana siya sa mga tao. Kinahanglan na lang gid natong i-accept dawaton. So nakuha ra ba or nagikalibugan? So take ko kung nagikalibugan ha, kay aron ato ari gyapon makuha. So padayon ta, last na lang ni, no? So ang sunod, ang ikaapat is kining ang kaluwasan, no? Pinaagi sa pulong. Okay, dili sa tali ay sa 10 and 11 kay taman pa man tagalina sa 9. Okay. So ikaduha is gisalikway sa kagalingon niyang katawhan. So sa pag-ani ni Jesus dinhi sa kalibutan ingon nga pulong unsabay gibuhat sa iyang katawhan. Okay, sa pag-ani ni Jesus diri sa kalibutan ingon nga pulong sa Dios unsabay gibuhat sa iyang mga katawhan. Naari gyapon to sa atong gibasa. Sa gibuhat nga gisalikway ra gyapon siya. So nagdumili sila sa pagdawat ni Kristo. Mianhi siya ingon nga kahayag apan ang tawo higugma gyapon sa kangitngit imbis sa kahayag. Okay? So mianhi siya ingon nga kinabuhi apan gipalapi sa kalibutan ang ilang kahimtang napatay. So kinsa kay makatubag ngano kang ingon ani man? No, sa inyo kang nahuna ngano kang ingon ani man gihapon ang tawo bisan og naana gani ang kahayag, no? So kita manggod gitagaan tag free will ni Lord. Whether whether atong buhaton ang maayo or buhaton nato ang dautan. So nasa atong pagbuot, no? Si Lord di mo pud mamugos og dili ka mobuhat og naas kahayag. So naa sa imuha, pero sa katapusan anaa gid ang paghukom. Pero si Lord naghatag siya nato opportunity nga aron maangkon ginato ang kaluwasan. Pero naarapod sa tuwa kung atong dawaton or dili. Amen ba? Pero kinsa ba diri ang willing mo dawat jud nga maangkon niyang kahayag ni Jesus? Amen. So kitang tanan. So mas gipalawman pa nato karon di ba nga atong pagtuo. Amen ba? So dili lang ingon nga tuo lang no. Kailangan giday na ade sa ato ang buhat. So kinahanglan di ay sa atong kinabuhi no makita din ha no. Ug dili po nato ang isalikway unsa man ang nadiri, pero mostly mao ginang buhat sa mga katawan apan kita nasayod ta nga naman nito naman ta ni Kristo. Amen ba? So naana nato ang kahayag. So tungod kay ang tawo daw buta no masukihon og mga masukihon kayo og ang mga patay diha sa sala gipadala sa Dios si Juan no aron mo paila kang Jesus nga mao lamang nga makahatag kanilang kinabuhi. So ang tao sa kalibutan karon nagkinahanglan ining samang pagmamatuod mahitungod kay Hesus. Mga butag gihapon sila nga masukihon kay ang Dios nagkinahanglan sa matagusan nato aron mo saksi mahitungod kay Hesus sama sa gihimo ni Juan. So si Hesus buot muluwas ka sa katawhan apan ang tawo kinahanglan sultihan mahitungod kaniya aron sila mosalig kaniya og mudawat sa iyang kaluwasan. Amen. Sunod, maghisgot kita kabahin sa kaluwasan, pinaagi sa pulong. So, diya sa Juan 1:12. Sa iyang gingon. Meaning at receiving the power to become the sons of God, given to them that believe in His name. Amen. So, yun diri, ang tuyo sa Dios sa pagpadala kang Hesukristo. Unsa may kabubuton sa Dios alang sa tanang tawo og buot sa Dios nga kita gayud mahimong iyang mga anak. Amen. So mga anak ba ta sa Dios? Amen. Amen. So gusto sa Dios sa aduna tay mangkon nga kaluwasan kay pinagi sa ang kaluwasan daw pinagi sa iyang pulong. So una
Gihatagan kitag una niya, itaganta niya katungod nga mahimong iyang anak. So, katong midawat kang Hesus, ingon nga Ginoo manluluwas, gihatagan ta sa Dios og katungod nga pagtawag sa ilang kaugalingon nga mga anak sa Dios. Unsa kay pasabot sa mudawat kaniya? Mudawat kaniya. Kinsay makatubag? Kanang mudawat kaniya. Unsay bot pasabot ang mudawat kaniya, no? Iyang gingon man diri. Kung kinsa katong mudawat kang Hesus, no? Ingon nga manluluwas, gihatagan siya sa Dios og katungod nga pagtawag sa ilang kagalingon nga iyang mga anak. So unsay bot pasabot sa mudawat kaniya? Ang mudawat kaniya nagulagway kini sa usa ka kaslunon. Kay unsa di ginabuhat sa kaslunon? Bisay kasal dire. Sister Duna. Unsa di ginabuhat, no? Unsa di ginabuhat sa kuan kining sama sa usa ka kaslunon? Kang mudawat kaniya si Sister Duna daw para makatubag ni kay bago ni naka-experience. Sister Duna daw unsi mo pasabot aning mudawat. Ihulagway nako sama sa usa ka kaslunon. Gawat. Gidawat ningo si sa tingalan na to si Franklin. Okay, unsa may boto sabot anang gidawat kay murag niagi maginig seminar. Anang gidawat as in kuan kana. Para sa kuha lang ha. Kanang dala na ang kuan pag respeto nimo sa iya ha. Dala na ang gugma. So ang ano. So dala na ang gugma. Respeto, gugma. Gidawat ako siya. Gidawat ng tanan. Gidawat ako ang tanan. So, gidawat ang tanan, no? So, unsaon man sa pangasawanan pagdawat sa usa ka lalaki, ingon nga iyang bana. Okay, tungod kinagtuo siya nga ang maong lalaki, nahigugma niya, ituguyan niya ang iyang kaugalingon ngadto kaniya, ingon nga maoy magbuot kaniya. So siya na ang magbuot nimo. So dili ay magbuot-buot. So moyon siya nga makigtipon og magpaamuma, higugmaon og alagaron. Niya iyang bana sa tibok ng kinabuhi ingon nga iyang asawa. Diyan ana di ay, no? So sa dihang dawaton nato si Jesus, atong itugyan ang atong kagalingon ngadto kaniya. Ingon nga siya magbuot nato. Itugyan nato ang atong kagalingon aron paghigugma ug pag-alagad niya sa tibok natong kinabuhi. Ug dawaton nato siya, ingon nga pinalanggang langit nung pamanhunon, kinsa nagdani nato pinaagi sa iyang gugma. Amen? So, dawaton, meaning to say, pag mayon di ka o gitagaan di ka katungod, dili lang daingon nga anak-anak, no anak gyud. Di ba ang amahan pag sugo niya yung anak mo tuman. Ang anak dili na mo'y magbuot kun dili ang amahan. Sama sa minyo, dili na pud ang asawa magbuot kun dili ang bana. Nga iyahan naman ang nahimong asawa, di ba? So, ang Ginoo na ang magbuot sa atong kinabuhi. Ingon niya kita nagtuo diha kang Kristo. Ingon nga ato siyang gidawat, ingon nga na manluluwas sa atong kinabuhi. So siya na magbuot sa atong kinabuhi. Amen ba? Amen. So wala na magbuot-buot ha si Ginoo. Ang Ginoo na magbuot nato ha. Amen. So ikaduha, gitagaan po niya og katungod nga mahimot ang matawo ta pinaagi sa Espiritu Santo. Diha sa Juan 1:13. Juan 1:13, no? Padayon kaya pong datong gibasa. Yung diri, nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi ug pagbuot, ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak, no? So, nahisgot siya diri nga sumala sa versicle 13, unsaon na nato pagkahimong anak sa Dios? So, buhat kini sa Espiritu Santo. Dili nang ipakatawo ka pagbalik ka. Buhat kini sa Espiritu Santo nga siya mao mo pailan nato sa atong sala o mopakita sa atong pagkinahanglan ug manluluwas. So buhat sa Espiritu Santo. So nakabantay ba mo nga sa dihang mudawat namo ni Kristo, na-accept niyo si Jesus. Naay murag mudikta sa imuha ba nga maayo na siya, di na siya maayo. Makasala ka na. Kada bang naay murag mutudlo nimo ba? Dili na siya maayo na siya, ayan ang ipadayon, buhatan na siya. Labi mo tundo ni mong mga maayo, no? So, mo na siya ibot pasabot nga buhat na siya sa Espiritu Santo. So, naana na to ang pag-ila, no? Ang kita is natawo ta pinaagi sa Espiritu sa Dios.
So, nagsaysay-isab din hang ang pagkahimong anak sa Dios dili sama sa pagkatao dining kalibutan na. Kaya ang pagkahimong magtotoo kang Kristo mo ay bag-ong pagkatao dili sa tawhanong amahan og pagbuot kundi mga tao ang mga bata panagiusa sa bayig lalaki, no? Ang pagkatao sa bata usay planuhon ug unsay uban usay wala planuhon. Apan dili ingon ni ana ang pagkatao sa Dios. So, matawo ta diha sa espiritu. Amen ba? No? So, nindot kay ihang mga pulong ano man gipalayag gyud diha no sa iyang pulong nga gikinahanglan nga atong pagtuo gyud is mapalawman. Imin ba no mapaila diha sa iyang pulong no mapaila diha sa iyang pulong dayon mapadayag pod ang imuhang sa pulong pinaagi sa imong nahuna o mapadayag pod diha kang Hesukristo no mapadayag diha kung siya ang Dios no sa atong gisultihan din ang pulong pod gipaila o gipamutod ano sab ni Juan. So diha matagaan ta niya og katuod no ingon nga kita nagtuo og naangko na to ang kaluwasan pinaagi usab sa pulong itagaan ta katungod sa Dios nga mahimong iyang anak ug matawo ta pinaagi sa espiritu sa Dios. Imin ba? So naabay mga pangutana og kinsay dunay ikadugang. Si Pastor Jeffrey ko na si dunay siya ikasulti. Okay, wala na. Kita pa ikaw Pastor Lloyd. Okay, wala na. Si continue ta. So karon manindog tang tanan no, manindog tang tanan ng atong pamalandungan pagmaayo no. Sa atong mga kasing-kasing no, kung ato bang na-aplikar no ang kamatuoran no diha sa kinabuhi diha kang Kristo no. So samtang mamalandong ta ato ang pamalandungan kini mga pangutana no na si Kristo mianhi sa kalibutan no aron ipadayag kanato ang Dios. Mianhi siya aron ihatag kanato ang kinabuhi sa Dios ug himuon kitang iyang mga anak. So, nay mga pipila ka mga pangutana nga atong pamalandungan karon kung kini ba is ato ba kining nabuhat no ingon nga kita mga anak sa Dios. No una gitugyan ba nato ang atong kaugalingon ngadto kaniya ingon nga atong manluluwas og Ginoo sa atong kinabuhi no. So, unsa man ang kalayunan nga mahimo sa imong pagtuo diha kang Kristo sa dihang magkinabuhi ka sa matag adlaw, no? Itugyan ba imo ang imong matag problema ngadto kaniya alang sa pagsulbad niya na? Kung nagsalig ka ba diha sa iyang pagatiman nimo ingon nga siya imong langitong pamanhunon tungod kay ikaw anak sa Dios. Nakaamgo ka ba sa iyang kanunayng pagkinabuhi diha kanimo? No? So kini nga mga pangutana ato ni siyang pamalandungan kung naa ba kini sa atoan no? Ato ni siyang na-aplikar ba sa atong kinabuhi no? Kay buot lamang ni Kristo no? Kay si Kristo lamang gid ang bugtong manluluwas gikan sa sala ug kinahanglan dawaton nato siya no sa atong kinabuhi. Amen. So kini nga mga pangutana no ato ni siyang pamalandungan. Okay, so at the same time naman, ako ihatag ang prayer ni ani nga mga pagtulunan karon ni Pastor Lloyd. Pinuli ang balaan mo, Diyos. Salamat, Ginoo, bisan pa sa mga pulong namin Ginoo. Father, mga pagkampo, ikaw, Ginoo, mga tanong mo ini sa buong haunag sa kasi, natalingin mo na kayo tawag, mga Amen. Dunay ni pagdako, pagabuhaton sa mga kinabuhi, Ginoo. Ginoo, ini nagdiya na mo sa matagkataw. Lord, ang mga pagkampo, ang mga pong panalanginan, ang mga ulog-ulog, inugan mo sa Ginoo. San pastangan Ginoo, may pagdong mo, panalangin ni, matag-usa Ginoo. Laygon ka, so laygon ka po sa iyo, sa pangalan Ginoo. Amen. Amen. So, matulungan na leksyon na to karon. So, ako na siguro ihatag. So, sa next Sunday na po ang coordination sa atong pagtuon. Okay? Sir, Marie. Mga bata. Praise the Lord. Sa dili pa ta magpadayon ako sa ang gihangyo tong mga bata mag-review sa amin. Sa among natong ana. Man din sila na natong ano? Ali.
sila makita. Ah, okay. Sige, tugtugan na. Asa mo nang hilayo kamay ka ng jump. Asa? Babaw. Ah. Jump. Kani? Everybody man, no? Dili, jump. Sali. Saan wala ko pa. Oh. Ano mo? Wala. Kasi babaw. Oo, babaw. Okay. Ayun. Ako magkukunis. Genesis, go. Genesis 1:27. Busa, gibuhat sa Diyos ang tao, lalaki o babae, sama sa iyang gagawin. Yay. Dinatunan una ni Ivan. Ako natunan. Natunan kay Huwag sa Ginoo. Ilibutan na. Butan. Ako natunan. Langga ko. Ginoo. Natunan ko sa... Ako natunan kay... Mga sa binuhat sa Ginoo ang hayop. Kuya.
Akong natun-an gibuhat ko sa Ginoo. Amen. Sige, ang gamot sa dito. Gamot, then close your eyes. Akong yan si Pastor Jeffrey, mag-ampo nilang mga bata. Dalay ko ng sinimbaho ng mga Diyos. Lord, salamat Ginoo, nining ang kabuntagon, ilang Ginoo, nining ang kapatanong karon Lord. Yes, Lord. Ginoo, nga daghan pa silang makatunan Ginoo, ang Lord sa ilang pagtagpo Lord. Aduna pagayaya, mas labaw pa, mas nindot pa nga ilang kinabuhi nga maabutan Lord. Ilang Ginoo, mabaton sila Ginoo kanunay sa pagkanahadluton diha kanimo. Lord, ang tanang kaalam ug kay balo, akong gipangayo nga imong ihatag nga imong mga batan o karon Lord, mamahimo Ginoo nga imong silang giyahan aron Lord God pagagamiton nimo Ginoo na inikahingkod nila Ginoo. Lord, ang tanan among pasalamatan ug gibalik sa kamayan kanimo lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. No, so, naalihan to yung mga bata ni Sister Maricel. Next time na lang. Lahi. So, nindot kayo pagtanawon ang mga kabataan nga magadaig sa Ginoo. Hallelujah. So, welcome tagtanan mga igsoon. At ito sa ikaduhang bahin sa itong panibahon. Let us all stand and we will sing, "This is the day that the Lord has made and I will rejoice." This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, that I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Hallelujah. Rejoice in the Lord. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice. I will rejoice. Hallelujah. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will, come on, rejoice in the presence of the Lord. Hallelujah. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice, for I made my choice to rejoice in the Lord. For I made my choice to rejoice in the Lord. Yes, hallelujah. Thank you, Lord God. Let us open our hearts this moment, and we will allow the presence of the Lord to touch our hearts. Kung sa ato mga problema mo igsoon, ito nang itugyan sa tumboy nga Diyos, tinubuntagon. Just give your worries unto the Lord. Kaya siya na'y bahala. Hallelujah. Thank you, Lord God. Niya ko maghala. Niya ko pagawit kanimo. Niya ko magpaubos, maghatag
gawid igsoon, diting na ang Diyos. Lord, ni ako maghahalad din kabuntagon sa akong kinabuhi kanimo. Ni ako maghahalad, ni ako sa pagawid kanimo, ni ako magpaubos, maghatag Hallelujah, dihalon gid kanimo ang kalipay. Ang kalipay, Lord, na walay sama, Ginoo. Ang kalipay, taliwala sa mga problema, Jesus. Inakaw, Dios, nga nagakupot ka na mo, Ginoo. Kadili gid kami makabuhi kanimo, Ginoo, kundi magasalig gid kanimo, Lord. Sa tanan na mo nga mga problema, sa tanan na mo nga mga pagkinahanglan. Nalaygon ka, Ginoo. We give you all the glory in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Maglingkod ang Igsoon. Karon atong ipaday itong mga kadaugan sa tibok simana. No, I know we are all victorious kay nakaabot ta ning kabuntagon. Buhi pa gyud. Maayo ang panglawas. Sina mga kadaugan. Hindi na po kiyason salamat ng atong Diyos. Ako pasalamatan ng Ginoo tungod kay maayo siya sa kinabuhi. Salamatan ako ang Ginoo kay atong Biyernes sa Okto nami ibuhat na service dito sa munisipyo sa Palambugan. Nagtingala ko kasakit kaya akong ulo dahil palugnaw ko. Pagkamali ulit sa balay, igo na ko ng nitugtog dayon. Pagkagabi, pastigan ko kayo hashtag hapon. Pero niingon ko sa Ginoo nga, Lord, first Sunday na mo nga magsimba o ba sa radio na buntag. Ayuha dito ko, Lord. Hindi ko masugot na wala ko sa first Sunday morning ng amo service. Wala pasalamatan akong Ginoo kung pagbata lang bilang buntag. Wala na pagilante, wala na kang nalipong ko. Huwag akong balik ang tanang dugmas ng buhay na Diyos. Kaya siya ang Diyos na maayog Diyos silang anak. Amad ang dugmas ng Ginoo. Yes, pagkatuloy na Diyos. Hallelujah. No, kaning pag-abot nato dinhi sa balay sa Ginoo, usa na gyud pud na siya kakadaugan. Nakaabot ta dinhi. Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa iyang provision ng makanunay.
Maayo kay ang Dios nagatubag sa among mga pagkaon, kanunay siya nagapagkaon ng kanamo. O kay bulungan gid ang Ginoo nga naga-provide sa tanan ng mga pagpanginahanglan. Eh kung kami ra kanang tanaw-tanaw na mo dako kaayo, but then ang Ginoo is more than enough ang iyang blessings. No, physical, spiritual, emotional, in 5 aspects of our lives na agad ang Ginoo. Balik na ko niya nandong himaya. Murag kay kadaugan si Sir Cornelio. Kay gahilak-hilak na siya siyang kadaugan. Salamat kita sa katulong niyo, Diyos, yung kalasa niya ayong paglawas. Ibig ko ka na. Ayun. Kita niya patagkan mo ang pinagkan niya. Hindi mga problema. Ibig sa maminaw na ito. Salamat sa pag adik matagay mo ito pag-ian sa kasalanan. Morning na atong tingpa. Amen. Salamat po sa kanang pastora niya na umirit sa among balay. Pastor Lord, siya, sagan, salamat kayo. Huwag karang Martin na ngayon, nagsispa ng gayon. Walang uban, huwag kinaya ang Nga na gyud kaayo ang Ginoo sa dihang matinud-anon taniya. Bubo gyud si Ginoo ang bountiful blessings. Kay ingon di ang pulong wala nay kabutangan sa mga blessings sa dihang matinud-anon ta. Hallelujah. Kung wala na tayong mga kadaugan, panahon na nga mag-awit ang mga pagdayeg sa tunggoy o Diyos. Kung yatag sulit, dam, pwede ka makadrum. Hallelujah. Wala man tayo drummer, mga igsoon. Siya may magsong leader. Siya may mag-drum. Ako na magsong leader. Okay ra mo? Hallelujah. Alang sa tunggoy nga Diyos, manindong tagbalik. Ang gata kami ito. Naniya na o Diyos. Naniya kami o Diyos. Naniya kami o Diyos nga mga anak mo. Nagawit ang pagdayig. Nagkasayaw sa kalipay. Alang kanimo. Inuming gipili. O Diyos nga mga anak mo. Nagawit ang pagdayig. Nagkasayaw sa kalipay. Tungkol sa bibuhat mo. Malaksa kami Ginoo, alang kanimo. Tungkol sa
Lord. Atong awit ng awit nga nagayong the goodness of God in our lives. Hallelujah. Paborito kayo nga kung nga awit tungod kay dini nga awit igsoon atong mapadayag ang atong mga pagpasalamat sa kaayo sa Ginoo. Thank you, Jesus. I love you, Lord. For your mercies never fails me. All my days I've been healed in your hands. From the moment I wake up till I lay my
si Pastor Jitro nga mag-ampo. Mahal mo nga langit nun, salamat Lord, hindi may gayunan, kaya kami nagdaig ka po kami karong adlaw, Domingo Lord. At salamat sa nasod sa Pilipinas, nga libre kami nga makadaig sa bisan asa. Ug amo kining take nga oportunidad Lord aron sa pagmaya sinunganan tungod kay ikaw kanunay maayo sa among kinabuhi. Alaybon ka sa matagos sa karon, lamang among gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Makahimo na mo sa pagpaglingkod and ihatag sa nato itong mga tithes and love offering alang sa tubig na Dios. Malingon ang Malakay 3:10. Bring all the tithes into the storehouse so that there may be food in the house of the Lord. Hallelujah. And kita magmahay mga ison sa diya maghatag tas tubig na Dios kay liglig siksik ang mga panalangin sa iyang ihatag ka nato. No? Okay. Ingon ang pulong sa Ginoo ka katong I would like to challenge no kay sa una nahigahian po kay ko. Nagunan mo tas tong kwarta. Oh no, that's the reality. Kanugon, pili-pilion lang yun nato tong medyo sobra-sobra sa Ginoo ba. Ang kuan jud na day may son is dili. Kato yung pinakadako para sa Ginoo kay ibalik pud sa Ginoo grabe. No? So, atong awiton ang awit nga nagaingon nga maghatag tayo nga malipayon. Atong awiton ang I started living when I started giving to God. I started living when I started giving to God. Was down, shaken together, running over His blessing. I started living when I started giving to God. Sir Lloyd mag-ampo. Putre, balaan ng mga Diyos. Salamat, Ginoo, sa ipanin, na tagon. Salamat, amahan sa mga anak, doon, balpayon, hatag mo. Father, may mga pag-ampo, ng ikaw, mga panalangin kanila, balik kanila, pinulok, panalangin, Ginoo, sumala sa mga pulong. Iyon ka, Ginoo, hatag, arong paghatagan. Nain mga anak, Ginoo, ni hatag. Ginoo, ibalik kanila, ang pinilo-ilo, ikasok, tinantan, Ginoo, ng mga panalangin, sumala sa mga pulong. And Lord, i-bless Ginoo ang panginabuhian sa tagbusa, Ginoo. Ikaw, Ginoo, mag-aabog sa mga buhat sa kaaway, gusto sa mo mulamoy ini. Lagon ka, mahal, sa pangalan ni Ginoo. Amen. Amen. Karon, iandam na to kasing-kasing Bible, whether it is on the cell phone, kaya ako ko'y Bible da, cellphone ra. Minutas pulong si Ginoo nga pagadadon ni Pastor Lloyd Pasa. Praise the Lord. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Praise God. So, nalipay ba mo igsoon nga buntag na ta karon? Oh, yeah. Amen. No, nindot daw nga buntag na ta. Murag ka nang di ka magdali. Makuan yun yung time. Yung isa na is, naana tayo Sunday school, makatuon na dito sa pulong sa Ginoo pag-ayo. So, meaning takna sa kabutagon, mga igsoon, kung doon na tayo mga Biblia, atong abliyon sa Numbers, chapter 6, verse 25. O sa Genesis, chapter 6, verse 8 of 9. Ingon diya sa Numbers chapter 6, verse 25, may the Lord smile on you and be gracious to you. Kaya ingon diya sa Genesis chapter 6, verse 8 to 9, but Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. Ginoo mga panalangin siyang pulong magampo ta. Putle yung balaan ng mga Diyos, salamat niining takna sa pamuntagon niya kami amahan aron sa papaminaw sa mong pulong. Ginoo mga pag-ampo, ikaw mga panalangin ka na mo samta mga padayon mi. Father, anoint your word and bless us all sa samtang papaminaw mi. And we bind every work sa enemy. Mga plano sa kaaway, Ginoo gustong samok ka na mo karon dili sa malang puson. And Lord, ikaw mao'y magapadayon, magapangimuhat sa mong taliwala karon sa pangalan ni Ginoong Jesus.
Amen. Amen. So niining taknas butagon igsoon dadon mo na ko sa tema naguluhan. What makes God smile? No, nakapangutana na ba mo sa inyong kagulingon ana kung unsay makapahiyom sa tumbuhi nga Dios? Unsay makahatag kalipay sa tumbuhi nga Dios? No, murag sa tumunahuna ang gusto nato nga kita lang kanunay ang malipay labi na kung mahatagan tag panalangin sa Ginoo. Dagko kay tag mga pahiyom ana. Pero naabot ba sa point sa tumunahuna nga unsa ka po'y atong mabuhat para malipay ang atong buhi nga Dios kanato. Pareha sa mga anak ba? Nagkauna-una baka po ng mga anak nga kung unsaon nila pagpalipay ilahang gidikanan. Ingon anak po sa tuwang mga anak kita nga mga anak sa atong buhi nga Dios unsaon na to nga malipay atong buhi nga Dios. Sa panahon ni Noah, atong mabasa diha nga labihan gyud kadautan ang mga tawo. Niabot sa point nga ang mga tao dito sige parte tukod balay diri, parte dito, lipay-lipay diri, lipay-lipay dito. Ingon ana ang niabot sa panahon ni Noah. Mao tong nakadesisyon ang Ginoo nga magpadala og baha. Pero sa verse katong gibasa, sa verse 8, chapter 6, verse 8, tingon dito, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Nga naman, tungod kay, yun ang verse 9, Noah was a just man, a perfect man. So, buot pasabot, wala gyoy, bisa na lang kunot or buling or mancha sa pagkatao ni Noah. Perfect. Kung may tag perfect, kung magbuhat kag circle, kompleto, gina, lingin jud kaayo. Unya, nahimo nga, naluwas ang tanang katawhan, gikan sa kamatayon tungod kay nahimuot ang Ginoo sa kinaiyan ni Noah. Kita mga igsuon, unsa ka pod atong mabuhat para malipay ang atong buhi nga Dios kanato. Ingon ang verse 25 sa Numbers chapter 6, verse 25 nga may the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord, kung atong sabto ng word na may the Lord sa lain pagkahubad na hinaot unta nga ang Dios mahimuot ninyo. No, murag lain ba minahaw ng hinaot o ano? Murag na hinaot ba? Murag lain dyan kayo pang minawon. Mo nang inigtak na sa kumuntagon, atong susihon mga igsuon, kung unsaon na to, mapahimutan na atong buhi nga Diyos. Kay si Noah, siyang panahon, nahimuot yun ang Ginoo niya. Sa panahon ni Noah, the entire world become morally bankrupt. Morally bankrupt yun ang mga tao ato. Kaya wala nagay nakahinumdom sa Ginoo except ni Noah o iyang pamilya. Imagine, pila ka milyon ang mga tao, pero out of that million, usara ka pamilya ang nakaila pa sa Ginoo. We are blessed today, my brothers and sisters in the Lord, tungod kay out of million, daghan pa ta nga nakaila sa itong buhi nga Diyos. Amen? Praise the Lord. So, unsa may atong angay nga buhaton aron sa ingon anak musmile ang Ginoo kanato sama sa iyang pag-smile kang Noah. Una mga igsoon, God smiles when we love Him supremely. Ang Ginoo musmile kanato mga igsoon sa diha nga higugmaon nato siya labaw sa tanan. Kung moingon ta nga labaw sa tanan, labaw gina sa tanan wa nagilain. Labaw pa sa imong hinigugma, sa imong pamilya, sa mga butang nga naa ka o sa bisan unsa nga naa ka karon igsuon. Mao nay kinahanglan nato nga buhaton aron sa ingon na musmile ang Ginoo kanato. Noah loved God more than anything else in the world, even when no one else did. Si Noah gihigugma gyud niya pag-ayo ang Ginoo labaw sa tanang naa sa kalibutan. Bisan paglantaw niya sa mga palibot, wala na paghigugma sa mga tao, wala na nahigugma sa Ginoo, pero si Noah nahigugma lang gyapon siya sa Ginoo. Nga naman sa rason nga nakaila siya kung kinsa ang atong buhi nga Dios. Mao na nga importante gyud ay nga mailhan nato ang atong buhi nga Dios maigsoon. Para sa atong Sunday school ganina ba, hila-hila nato kung kinsa ang atong Ginoo nga gialagaran. Mao na nga we need to love God supremely. Labaw sa tanan nga butang.
Ngano man kung mabuhat na to na, unang-una sa tanan, God will warn us. Warningan ta sa Ginoo sa unsay mga dili maayo nga panghitabo nga moabot. Tuo mo na igsoon. Sa kinabuhi ni Noah, tungod kay gihigugma niya pag-ayo ang atong buhi nga Dios, the Lord warn him. Giwarningan si Noah sa Ginoo nga, Noah, naay mo abot nga dako nga baha. Naay mo abot nga dako nga baha, nga ang tanang mga katawhan nga wala nagtuo nako, mga matay. Ngano man, nganong niabot ning dako nga baha? Tungod kay si Jesus, ingon ang Bible, he repented nga iyang gibuhat ang mga tao. Tungod kay nagbuhat og mga dautan. Grabe pagkadautan. O na nga, sa gihadi ay higugmao na to, pag labaw sa tanan si Jesus, God will warn us nga dunay mga kalamidad nga moabot sa atong kinabuhi. Kanabang tagaan kadaan sa ipahibalon kadaan sa Ginoo aron makapangandam ka sa dili maayo nga moabot sa imong kinabuhi. Ingon ana ang nahitabo sa kinabuhi ni Noah ug sa pamilya. Tungod kay gigugma man ni Noah ang Ginoo labaw sa tanan, labaw pa sa iyang butang, sa iyang asawa, sa iyang wala may cellphone sa una, no? Wala may cellphone sa una. Sa iyang mga binuhi, sa tanan nga naa si Noah, mas gigugma man niya ang Ginoo, mao na nga giwarningan jud siya sa Ginoo. Igsoon, kita ba karon nahigugma ba bata sa Ginoo labaw sa tanan? We need to love God. Ngano man kay ingon na ang pulong sa Ginoo sa Hosea chapter 6 verse 6 to 7. Ingon ang Ginoo diha, I don't want your sacrifices, I want your love. I don't want your offerings, I want you to know me. But like Adam, you broke my covenant, you refused my love. Ang gusto sa Ginoo igsoon is maon nato siya. Ang gusto sa tong buhay nga Dios is mailahan nato siya. Dili ang ta mapareha ni Adam ug ni Eve nga ilahang broke ang covenant sa tong buhay nga Dios ug ni refuse sa gugma sa tong buhay nga Dios. Simple ra kay ang gusto sa Ginoo kanato, kanarang higugmao nato siya. Pero there are many times sa atong kinabuhi nga dili gyud nato makaingon ta nga nahigugma ta sa Ginoo. Pastor Nabay, butang nga makahimo nga dili nato mahigugma supremely ang atong buhi nga Dios, naa gyud. Ingon ang 1 John chapter 4 verse 20 to 21, whoever claims to love God yet hates a brother or a sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen, and he has ingon like who they have not seen cannot love God. And he has given us this command: anyone who loves God must also love their brothers and sisters. Naagi butang usahay sa itong kinabuhi, so naay mga butang na makahimo nga dili nato mahigugma ang Ginoo labaw sa tanan. Nga makaingon ta nga ato ara dayon kaugalingon ang atong gihigugma. Sa unsa nga pamagi kanang moingon ka nga Lord, love ka nako, pero nasuko day ka sa imong igsuon. Nasuko ka sa imong silingan. Nagdumog ka sa imong isig katawo. Ingon ang Biblia nga liar ta kung moingon ana. Kung saan man nato paghigugma sa Ginoo nga wala nato nakita, pero wala ta nakahigugma sa tawo nga ato nakita. Diba? Lisod kayo moingon nga Lord, I love you. Labaw sa tanang butang, labaw sa akong gihigugma, kung wala ko ta nahigugma sa itong isig katawo. Mao nang kung gusto ta maigsoon nga musmail ang Ginoo kanato, we need to love one another. Kay sugo na sa itong buhay nga Diyos nga love one another. Ikon pag sa iyong pulong, love your neighbor as yourself. Mao na mga pamaagi na mahimo na to, nga mahigugma na to pag-ayo, mahigugma ka sa Ginoo labaw pas tanan ng mga butang.
may makaingon ta ba nga, I love you Lord above all. Kay kana ba tawo mo ingon ka nga, I love you Lord above all? Nagpasabot na nga, you're denying yourself. Gideny nimo ang imong kaugalingon ba nga imbis masuko ka ng tawana, dili ka masuko tungod kay nahigugma man ka sa Ginoo. Ang gugma nimo sa Ginoo ipakita nimo sa tao. Mao nang we need to love God supremely, and we need to love also our neighbors. We need to love also our brothers and sisters in the Lord. Ikaduha nga atong buhaton is we need to love God. Kanang giingon sa Mark chapter 12 verse 30 nga, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Mao ni usa ka pamaagi nga makaingon ta nga higugma ginatos ang Ginoo. Kay sa tanan nato nga kasing-kasing, sa tanan nato nga kalag, ug sa tanan nato hunahuna og kusog, ang Ginoo gyud ang atong gihigugma labaw sa tanan. Mao na igsoon nga we need to love God above all. Kay si Noah, mao po na iyang gibuhat. He loved God above all. In fact, ang Bible nag-ingon, Noah walked with God. Huwag pasabot na igsoon nga sa tibuok kinabuhi ni Noah, naglakaw siya nga pagkamatarong o nahigugma siya sa Ginoo sa unsa nga pamaagi, nagsunod siya sa sugo sa tong buhi nga Dios. Naglakaw siya sa kabubuton sa tong buhi nga Dios. And we need to do the same igsoon. Aron sa ingon ni Ana, musmile po ng atong buhi nga Dios kanato. Ikaduha nga angay nato buhaton aron mahimo nga musmile ang atong buhi nga Dios kanato. We need to trust Him completely. Kaning pagsalig lisod jud kayo ni. Labi nagkanang moingon nga trust Him completely. Kanang 100% nga pagsalig. The second reason Noah pleased God was that he trusted God even when it didn't make sense. Kanang murag nonsense ba? Kay sa pagsugo sa Ginoo kang Noah, giingnan siya sa Ginoo nga, Noah, pagbuhat og arka. Buhat ang arka, ingon ani ang sukod, ingon ani ang porma, ingon ani ang kadako, mao ni ang bintana, naay third floor, mao na giingon sa Ginoo, ingon ang Biblia. Gisunod na tanan ni Noah. Unya isa pa ana is si Noah nagpuyo nga sa bukid. Unya isa pa gyud karason na is si Noah nagpuyo ato nga time is init kaayo. Layo ay si Noah sa dagat. Unsaon man pagbaha. Di ba? Pero atong masabtan igsoon sa kinabuhi ni Noah sa chapter 6 sa Genesis nga he trusted God with all of his heart. Iyahag niya pang gibuhat kung unsay gisugo sa itong buhi ng Diyos. Ingon dira, but Noah, ingon ang Hebrews chapter 11 verse 7, by faith, Noah built a ship in the middle of dry land. He was warned about something he couldn't see and acted on what he was told. The result, his family was saved. His act of faith drew a sharp line between the evil of the unbelieving world and the rightness of the believing world. As a result, Noah became intimate with God. Buot pasabot igsoon nga, si Noah ato nga time, misalig yun sa Ginoo. Nagkatugsugo sa Ginoo, tinuod yun to. Isod kayo musalig kung ingon na igsoon, ikaw ba sa imong kaugalingon? Makabuhat ka to. Makatrust ka completely sa Ginoo. Nga wala kay makita. Nga murag lisod kayo tuuhan. Isod kayo, no? Usahay, manggali ka mag-ampo ta nga, Lord, ayuha ko. Pag-abot 5 minutes, ini, pamangihapon ko, Lord. Kung pa man ko mag-iayo. Makaana pa man ganita. Lord, tagbuha akong panginahanglan. Pagkaugba, wala pa na tagbo yung panginahanglan. Baksyon, magaling bawog imong pagtuo. Imong pagsalig. Pero si Noah, wala. Good. Misalig yun siya completely. 100% yun siya misalig sa Ginoo. In fact, nahuman ang arka 120 years. Imagine. 120 years po misalig si Noah sa Ginoo. Without, wala siya nakita.
Igsoon, pangutanan ako, kaya ba na ni mo buhaton? Nga musalig sa tong buhay ni Dios, nga mubalik yun atong buhay ni Dios sa isakto nga panahon nga iyang gihigayon. Igsoon, we need to trust God sa bisan unsa pa nga mahitabo sa tong kinabuhi. Sa imong pag-eskwela man, sa imong pagtudlo, kung unsa may business nimo, kung unsa may imong trabaho sa imong kinabuhi, you need to trust God. We need to trust God completely. 100% nga pagsalig yun dapat ang atong ihatag sa Ginoo. Kay sinuwa bitaw sa diha nga nisalig siya sa Ginoo 100%, nahimo nga naluwas ang iyong tibok pamilya. Igsuning nun kung ikaw sa diha nga mosalig kung ka sa Ginoo 100%, kung naa ka sa kaisdanan, luwason ka sa Ginoo pod. Kay nisalig man ka niya 100%. Iyon ana ang nahitabo sa kinabuhi ni Noah. Trusting God completely means having faith that He knows what is best for your life. Kanang trusting God completely is kanang nisalig ka sa Ginoo nga kabalo siya kung unsay buhaton niya sa imong kinabuhi. Kanang ba mingon ka nga, Lord, nisalig bi ako nimo. Ikaw na nahibalo, hilig biya kay tamingon na, di ba? Nga Lord, nisalig ko nimo, ikaw ni bahala kung unsay may tabo kanako. Pero usahay ra ba pag di magkadimao basulong Ginoo. Lord, ang usa man Lord ay. Dili man himao. Di ba ni mga ranas sa kinabuhi? Pero igsoon ang pulong sa Ginoo nagpahinumdom kanato karon that we need to trust God completely. We need to trust God 100%, not 99.9%, kay dili gyapon na 100, dili 75%, kung dili 100% gyud ang gusto sa Ginoo sa tuwa. Kung gusto ka mo usog sa imong kinabuhi, then trust God nga iyang i-perform ang iyang mga saad sa imong kinabuhi. Kung gusto ka makahuman sa imong pag-eskwela nga honor ka, then trust God natabangan ka niya sa imong pag-eskwela. Kung gusto ka mo uswag sa imong mga negosyo, kung gusto ka ma-promote sa imong trabaho, ingnon ko ikaw din sa ligi ang atong buhi nga Dios. Kay promotion gikan sa atong buhi nga Dios, dili sa tawo. Iyon ana ang gibuhat ni Noah. Lisod kay salig sa Ginoo, no? Laliman, wala kay makita. Ingnon na ka sa Ginoo. Jubilin, lakaw dito. Kay naay mga nagulat ni mga customer dito. Unsa kay mong buhaton? Murag isod kay tuhan. Pero dili lang sinuwa ang nisalig sa Ginoo 100%. Naapa sa Bible si Abraham. Sa diha nga niingon ang Ginoo kang Abraham, nga Abraham, gawas diha sa imong yuta, adto sa yuta ang akong paatuan nimo. Walay daghang pangutana. Ning lakaw si Abraham, niadto si Abraham sa lugar nga gisugo sa Ginoo sa iya. Wala gyud niingon si Abraham sa Ginoo ba nga Lord, unsay naa dito? Nay negosyo dito Lord? Nay daghang pagkaon dito Lord? Mabuhi ka akong pamilya dito Lord, dinabot ako dito. Wala gyud niingon ng si Abraham ana sa Ginoo ba? Di ka kabasa sa Bible na sa Genesis chapter 12 verse 1, wa gyud kay mabasa nga nagreklamo pa si Abraham. Pag-ingon sa Ginoo kang Abraham, diha dahil nilakaw si Abraham. Ibiyaan niya ang iyang lugar. That is trusting God. Bisag wala kabalo si Abraham siyang padulungan. Basta kay gisunod niya ang gusto sa itong buhi nga Diyos. Inunana po sa itong buhi nga Diyos, igsoon. Ginana ko sa itong kinabuhi karon. Labi na sa itong pag-alagad sa Ginoo. We need to trust God na mudaghan ta. We need to trust God na muuswag ta. Bisan muraglisod, makita na to, no? Mudaghan ta. Pero nakakapagsalig sa Ginoo, mudaghan kita. Sa una, nagtuo ko nga, maka-instrument lang ta. Karon na natay mga instrumento, natay mga guitar, mga speaker, amplifier. Ira madugay mga igsoon. Kitay drums. Salig lang ta sa Ginoo. Nga ang Ginoo gyud ang mupahiluna aning tanan. Kamudaghan ta ug muuswag ta. Ug dili ta magabilin nga ingon ani. Kay dili lang ni mao ang plano sa Ginoo kanato. But all we need to do is we need to trust God completely. Salig lang kita sa Ginoo nga mudaghan kita mga igsoon. Ikatulo, tapusan mga igsoon. What makes God smile? God smiles when we obey Him wholeheartedly. Kana bang mo-obey ka sa Ginoo
wholeheartedly anang sa tibuok na tong kasing-kasing yun. Kaya bang sa diha nga musugo ang atong buhi nga Dios kanato. Mo-obey ta nga di na ta maingon nga Lord, dili lang ko Lord. Kay mura magdi ko ang ngayan. Lord, sikuan lang kay murag mas bagay na sa iyaha. Dili mga igsoon, we need to obey God wholeheartedly. Iyon ani sa kinabuhi ni Noah, saving the animals population from a worldwide flood required great attention. Everything had to be done just as God prescribed. Ingon ang Bible, specific sa Ginoo ang sugo ni niya kang Noah. Ingon ang Ginoo kang Noah nga, Noah, by pair ang imuhang pagpasulod sa animals dito sa arka. Unya pagsugo pa jud sa Ginoo kang Noah sa pagbuhat sa arka, giingnan pa jud sa Ginoo si Noah sa specific sukod sa arka. Kung unsa kadak-a, naay kinahanglan naay first floor, second floor, third floor. Kung unsa kadak-a ang pultahan, specific tanan. Unya giingnan pa jud sa Ginoo si Noah nga, Noah ang imong gamiton nga kahoy, ayaw lang jimalina kay bukbok ko na. Go per wood ang gamita. Mo giingon sa Bible, go per wood ang gamita. Specific gyud ang pagingon sa Ginoo kang Noah ba? Unya, wala giningon si Noah sa Bible ba nga, Lord, isura pa ni kahuya pangitao roy. Lord, isuda pa ni buhato ni paris-pariso ng mga animals, di ra ba kasabot ni ingno ni mga sige ha, pagparis-paris mo bayi ulaki ha. Wala gyud ni reklamo si Noah na. Pero i-obey kung unsay kuman sa tong buhi nga Dios. Og sa ingon diha igsuon makita na to nga he obey God wholeheartedly. Igsuon akong pangutanan inintak na asang buntagon, kaya ba nato i-obey si Jesus wholeheartedly? Unsa ka nga area sa tong kinabuhi nga we need to obey God wholeheartedly? Si Noah, i-trust siya sa Ginoo completely. O i-obey po siya sa tong buhi nga Dios wholeheartedly. Kanang pag-obey wholeheartedly, kanang mo-obey ka sa Ginoo nga di ka magyaw-yaw, lisod kayo na igsuon. Kaya ang sugo sa Ginoo dili gid sayon. Pero usahay daghan tag mga reklamo sa Ginoo. Bisan kami, katong na kami sa Bible School, sige may reklamo, Lord, isura po kay magpastor, Lord, ay. Daghan kay kang agian nga dili sayon. Daghan kay may mga reklamo, dili sayon magkuan Ginoo, di ba sayon magpasting? Gutom. Daghan kay may mga reklamo. Daghan kay may yaw-yaw sa Ginoo. Pero dapat na to masabtan igsuon. If we obey God wholeheartedly, malipay ang Ginoo na to. And maka-find ta og favor diya sa itong buhi nga Dios. Sa diha nga mo-obey ta sa itong buhi nga Dios wholeheartedly. Igsuon, akong magpadasig sa matag usa niining takna sa kabuntagon is dili lang importante nga mapahimut-an nato ang Ginoo sa itong kinabuhi. Kanang moingon ta nga ni-smile gyud si Jesus sa itong gibuhat is. But akong point nining takna sa kabuntagon is dapat musalig ka sa Ginoo 100%. Dapat higugmao na tong Ginoo, labaw sa tanan. And we need to obey God. Labaw sa tanan. We need to obey God wholeheartedly. Kung wala pa nato inabuhat sa una igsuon, kung wala pa nato inabuhat atong mga niagi nga panahon, din ang pulong sa Ginoo nagdasid nato ni ining takna sa kabuntagon. That we need to love God above all, and we need to obey God wholeheartedly, and we need to trust God completely. Mao ni akong punto ni ining takna sa kabuntagon nga dili lang nato basta i-please Jesus, kundi buhaton nato ining mga butang. Kay mao ni importante sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon. Lisod man ni buhaton, pero bat uban sa tabang sa grasya sa itong buhi nga Dios, mabuhat na ito ni mga igsuon. Ang Ginoo magpanalangin sa pulong, akong gihangi ang tanan sa pagpanindog, mag-ampok ta.
Pagli balaan ng mga Diyos, salamat Ginoo, bisan pa ni iningtak na sa kabutagon. Salamat Amahan sa imong pulong among nadungog. Father, ang mga pag-ampo Ginoo nga ikaw magapanalangin ninyo. Panalangin ni usab imong magkatawhan nga niya karon. Ginoo ikaw mag-bless matag usa ka namo nga ang mga pulong among nadungog karon amo ni masabtan Ginoo tilag ni malabay ikaw. Father, i-bless Ginoo mong mga anak nga niya karon nga nay mga trabaho bisan pa sa matag adlaw nga sila magabiyahe padulong upauli Ginoo silang gitrabahoan, ikaw mag-auban kanila. Ituiha di mo mga balaan nga kamot diha kanila Ginoo nga wala gyud mga plano o buhat sa kaaway makapaghilabot kanila. I pray also Lord nga ikaw o Dios maoy magapanalangin o Ginoo sa mga anak na nay mga negosyo nga favor Ginoo sa mga katawan manaa kanila. Nga diha kanila mo palit Amahan. Lord, bisan pa sa mga anak, Ginoo, nga nangita pagtrabaho mo yung mga pag-ampo, nga ikastar sila ni mo Ginoo. Pahimutang ni mo sila Amahan. Naa sila yung mga trabaho, mga makatrabaho sila Ginoo. Yung mga kasupply Ginoo sa ilahang mga daily needs. Father, bisan pa sa mga estudyante Ginoo, ikaw mag-bless kanila, maghatag kayo nila wisdom Ginoo. Knowledge Ginoo sa ilang pag-eskwela nga mahimo sa head Ginoo sa ilang pag-eskwela and not the tail. Imuhan ang pulong Amahan, himuon nimo head Ginoo ang imong mga anak o dili tail Father. We claim your promise this morning, O God. And Lord, samtang sa mong pagpumauli nilingtak na sa kabuntagon mga pag-ampo Amahan nga ikaw makikuban ka namo, magagiya ka namo, maguban ka namo Ginoo. Nga sa mong pag-uli, Ginoo, uban na mo imong presensya o kalipay, Lord. Nga sa mong pag-uli, baluno na mo ang imong pulong Amahan. Ang imong presensya mo makikuban ka na mo. Father, we declare, Lord, nga nianing si manahuna, mahimo nga magbadaogon may Ginoo sa tanan nga mga buhat sa away. Father, I declare protection, Ginoo, in the name of Jesus. Nga tibok si mana, Ginoo, proteksyonan mo ang tanan nimong anak, Kristo, sa maigo, Ginoo. Lord, I declare, Ginoo, prosperity sa mga anak diri sa maigo. I declare, Lord, kanang buuswag matag usa Ginoo, ilang sa pinansyal Ginoo, apan sa spiritual pod, Father. Lord, whatever the desires sa imong mga anak diri sa maigo Ginoo, I pray nga himuhan ning i-grant diha sa ilaha Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan o Dios. Pag kung mga pag-ampo Ginoo nga ikaw sa makanunayon makikuban sa imong mga anak diri sa maigo. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him, both now and forever. And all the people of God will say, Amen and Amen. Maayong buntag sa tanan mga igsoon o God bless. So, maglamanuhay ta. Gitaan.